Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ng 18 opisyal ng PNP. 3 ay general na sinasabing sangkot sa droga. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation address na tatanggapin niya ang pagbibitiw ng tinagurian niyang unscrupulous law enforcers at iba pang sangkot sa aktibidad ng iligal na droga. Ginawa ng Pangulo ang hakbang batay sa rekomendasyon ng 5-man ad hoc advisory group na binuo ng National Police Commission. Kabilang sa naghain ng courtesy resignation na sibak na ngayon. Sibak na eh. Tinanggap eh. Sina Brigadier General Remus Medina, Brigadier General Randy Peralta, kapwa kabilang sa PNPA tagapaglunsad class of 1993, at Brigadier General Pablo Labra II, miyembro naman ng PNPA tagapagpatupad class of 1992. Isyu ng bayan, Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta mga kababayan natin sa mga lugar na binabayo ng Bagyong Egay? Ito po ang latest, naglandfall po ang Bagyong Egay sa Puga Island sa bahagi ng Apari, Cagayan, pasado 3:00 ng madaling araw kanina. Yon. Huling namata ng mata ng bagyo sa katubigan ng Apari, taglay ang lakas ng hangin aabot sa 175 kilometers per hour. Medyo humina na pala ng konti. Kahapon kasi ito 185. At may bugso na 215, ganon. Oo. Pero ang pagbugso nito, kumbatsero, ay mas malakas. Tama ba ito, Mader? Tumaas ang gustiness niya. 260. Ayan. Kilometers per hour. Pero ang maximum sustained wind niya ay 175. Kumikilos po ang bagyo Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mabilis ito. Gano'ng kabilis? 20. 20? Yeah. 20 kilometers per hour at inaasahang mananatili ito sa typhoon category sa loob pa ng mga susunod na oras. Ang signal number 4 ay nakataas pa rin po sa bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Ayan, mga kababayan natin dyan sa extreme northern Luzon. Signal number 4, ulitin po natin, no? Ito ay, mga probinsya, kumbatsero? Ito yung Cagayan. Kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, at ang northern portion ng Ilocos Norte. Yan. Nawala na yung Isabela. Nasa signal number 3 naman ang Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan at Apayao, northern portion ng Kalinga at Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2, yung Isabela. Ayun, number 2 na lang. Bumaba na yung wind signal dyan sa Isabela. Nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at maging ang La Union. Umiiral naman ang signal number 1 sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija,
Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna at ang Metro Manila. Yan. Ayan. Kasama rin ang ilang bahagi ng Batangas, northern and central portion ng Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at ang northern portion ng Catanduanes. Ayan. Malawak ho ito. Yung parte ng northern Visayas, kumpatsero, wala na. Inalis na sa lugar sa merong signal number 1. Kahapon kasi signal number 1 din yan sa Samar. Yes. Ngayon ay wala na. Wala na. Buti naman. Pero palagay ko nananatili ang pagbabawal sa pagbabiyahe sa karagatan. Kaya't asahan po ang pananatili sa mga terminal, sa mga pantalan ng mga pasaherong na stranded dahil po sa bagyong ito. Kaya ang mga in charge sa pantalan dahil may mga stranded, nagpakain Iyon ang kailangan talaga. Nagpakain. Si PPA GM J. Santiago. May palugaw daw. May palugaw si GM. Oo, dun sa mga na-stranded na pasahero. Bakit? Inaagawan na ba niya ng posisyon si Lugaw Queen May Binauhan? Pwede naman siya makipag-partner. Lugaw King! Oo. Ayan ang kailangan sa dami ho ng mga na-stranded na passengers. Pero naiintindihan naman ng mga pasahero yan, kumbatsero. Totoo naman. Yan naman para sa kaligtasan din nila. Na kailangang manatiling sa mga pantalan hanggat hindi naayos o hanggat hindi maayos ang lagay ng panahon. Sinusubaybayan din natin ang pangyayari dyan sa Bilibid. Ano ba yung ipinlast report mo kagabi, kumbatsero? Hindi ako sinoche. Hindi ba ikaw? Akala ko ikaw Sinoche. May riot yata dyan sa Bilibid, kumbatsero. Sa Bilibid mismo? Bilibid Eto, may mismo. follow-up tayo. Flash Report. Flash Report! RH27, Noche Kakas. Kami Noche. Gageri at Tatuning, mapalad tayo dahil naawat natin itong Deputy Director General for Operations ng Bureau of Corrections, si Ambisa Angie Bautista. Kaugnay pa rin ito, Jerry, at Tatuning. Doon sa nangyaring gulo doon sa kagabi at yung septic tank na discover ngayon na Jerry Katuning na mayroong laman na sinasabi ito yung nawawala noong July 15. Katabi natin si Misa Angie Bautista. Ma'am, live po tayo sa DCRH with Kajeri at Katuning. Yes, magandang umaga po, Ma'am Angie. Ma'am Angie, teka muna, kayo ba yung aking nakakabidahan nung araw sa BJMP? Opo, hindi po kayo nagkakamali. Tinan mo nga naman. Dito lang pala ulit kayo magtatagpo. Kumusta po kayo? Meron pala kayong event dyan kagabi, no? Opo, yun pong nakaring pag-aaway po ng dalawang PBL dito sa loob ng maximum compound. Oo. Dalawang tao lang ho o dalawang grupo? Dalawang tao po talaga ang nag-away. Initial report po. Pero dalawang tao po. Pero magkaiba ng gang. Opo, Bahala na gang at saka po BCJ. Batang City Jail. Batang City Jail. Naku, pag nagkaaway na gano'n yan, kanya-kanyang rest back yan Dama yung iba, oo. Nagkaayos naman po sila nung bago po sila maghiwalay, pero meron pong isang fanatic na miyembro din po ng kabilang gang na hindi po agree dun sa pag-uusap. So, bumuto po siya ng baril, nagpaputok po. May baril? Opo. Sa loob ng Bilibid? Oo. So, yan nga po yung iniimbestigahan nga po natin ngayon, Katoy. Opo. Teka muna, ano po naging, doon sa mga kagigising lang, na hindi naman nasubaybayin nito sa yung takbo ng balita, magdamag, ilan po ang nadisgrasya dyan? O may mga nasugatan po ba dyan? May namatay po ba dyan sa pangyayari? Siya po yung slightly injured po. Isa po yung namatay. Pero hindi po siya namatay sa baril. Sinaksak po siya ng ice pick. Sinaksak ng ice pick? Joseph, Anong klaseng baril po, Ma'am Angie? Hindi pa po natin matukoy po dahil nga po kagabi po nagki-clearing po. Hanggang ngayon po, ongoing po yung toro po yung investigation at saka clearing po sa area. Hindi pa ho na-recover yung barrel? PBL na nasa labas.
Oo, hindi pa ho na-recover yung barel? May na-recover po kami isang baril na caliber 45 with 12 rounds po na ammunition. Ba, Doon po matindi. sa scene. Oo. May 45 pa pala sa loob, ano? Pero hindi na ho mas malimit yung mga riot dyan sa Bilibid, Ma'am Angie, hindi po ba? Opo, actually, Katonying, ito po yung first. Ito po yung first na nangyari na hindi naman po siya riot dahil isolated case po ito at madali na control. Ano yan? First in how many years, Ma'am Angie? Actually po, pagdating po namin ni General Katapang dito since October po of last year, ngayon lang po karoon ng ganyang ano daw po bang Mitya nung pag-aaway? Nagkatitigan lang, ganon? Personal grudges po nila. Katanying. Personal. Pa po natin, ongoing po talaga ngayon ng investigation dito. Oo. So yung hong namatay ay namatay sa saksak sa ice pick tapos inihulog sa septic tank? Hindi Iba po pa- yun. iba pa yata ito. Kung backgrounder po natin dun sa nasabi po natin. Joseph, ano? Ito po yung nawawala po ng July 15 during the head count ng alas 6 ng gabi. Matagal na. Opo, ito Tapos, po 10 yung days ago. nasabi po namin na hindi namin makonclude kung takas o buhay o patay. Kasi almost 19,000 po yung nakakulong dito sa maximum compound sa 10.87 hectares. So, ang ginawa pong initiative ng Bucor, nag-seek po tayo ng assistance ng K9. May K9 po kami pero may K9 po na search and rescue, yung cadaver dog po na tinatawag. So, nag-panel po sila ng from July 20 to 25. Kagabi lang po na-submit po ng Coast Guard yung report na 2 area po ang na-identify. Doon po sa second area, ito na po yung amoy po ng aso. Yung scent ng bangkay. Opo. Teka muna, ano po ang cause of death na established na po ba? Hindi pa po Katonying kasi po ngayon kukunin po yung kung may makukuha pong cadaver or kung ilan pong cadaver ang nandito kasi as per information po, ito po yung mass grave na ano. Ano po ito? Hindi pa naayahon pala. Pinatay ito at inilagay lang doon o nahulog doon? Ano po ba ang lumalabas sa initial investigation ninyo, ma'am? Sa initial investigation po namin, since po nawala po siya ng July 15, nag-search po kami at gumamit kami ng mga ganitong mga aso. So, identify po kasi yung mga damit niya, kalat. Yung isa pong damit na amoy ng aso nandun po sa Sisame. So, pagpunta po sa septic tank, nag-match po yung amoy nung galing nung aso. So nagtangkang tumakas? Hindi po, wala pong hindi po siya tumakas po, sir. Basta po, from dorm 5 po siya. Maliit po na siya na tao. Saka, naman po siya high risk. Ilan lang po siyang nawala. So hindi pa malaman. So hindi pa natin masabi kung may foul play to, ma'am? Opo, at saka eto na rin po siguro yung pagkakataon na makita natin kung isa lang ba o madami pa. Kasi po sa report po mass grave. Sabi niyo ito'y ginagamit na mass grave itong parting ito? Opo, yan po yung information na yung septic yung Poso Negro ay ginagamit na mass grave. Opo. So hindi pa dinidiscount ang possibility ng foul play. Opo, kasi nandito po ngayon yung tinak na po natin yung mga forensic po ng NBI. Para po siguro mas may sound wisdom when it comes to ganito pong mga kaganapan. Kung para sabihin niyo pong mass grave, meron na pong mga dati na mga na-discover po dyan, Deputy Director General Bautista? Mass grave, yan po yung tinuro ng ating mga informant na yung mga nawawala daw pong PDL dito ay doon binabaon. Doon binabaon. Okay. Thank you, ma'am, sa update. Opo. Noche. Opo, mag-update na lang
si Katonying Jerry. Opo, salamat po. Thank you po. Long time no see. Thank you sa Yeah po. sa Po, panayam. see you when able po. Opo, salamat po. Magandang umaga po. Magandang Umaga umaga po. po. Noche. At yan, Ka-Jerry at Katonying si Miss Angie Bautista, ang Deputy Director General for Operations ng Bureau of Corrections sa kaunay nga dito sa insidente na isang nawawalang PDL at na-discover na dito sa septic tank at yung gulo na sumiklab kagabi dito pa rin sa loob ng maximum security compound sa NPP Muntinlupa City. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCR8 sa Osinuchika, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. So magkahiwalay palang pangyayari yun. May nawawala dati. Dahil si Noche, nagpunta na din lang doon, naghanap na iba pang maibabalita. Na-tsempo pa naman na, at may natuklas ang mass grave. Mass grave daw po yan. Na posibleng doon na inilalagay yung mga hindi nila nakukursa na dahang preso sa mga nakaraan. Pero, Naku, malalim yan. Akong batsero gusto ko lang i-emphasize yung galing ng aso. Oo, magaling. Yung aso na napag-match nung aso, yung damit. Oo. Nung nawawalang PDL, saka yung mismong... Kaya nga, akala ko tuloy nagtangkang tumakas kasi merong sa kisame pa eh. Naguhubad parang ganun, ano? Oo, nako. Abangan ho natin yan. Yang mala Mission Impossible na yan. Na pangyayari sa Believe It or Not. Flash Report. Flash Report. 45 mo yan. 45, nasa loob ng Believe It. 45. Mario, Anak ng baka. nung panahon nila ka Boy laya naman na. Mang Boy, laya na si Mang Boy eh. Oo. Mayroon nga daw gustong patulungan pa ng mga preso ron. Kaya mag-alala, basta't nagpapakatino naman sa loob, pwede nating tulungan. Pwede tulungan yan. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, lakyam diap ithun 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check. Totohanan. Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules sa 26 ng Hulyo 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas gumawa ng kasaysayan sa FIFA Women's World Cup. Bagaheng may laman na halos 2 milyong halaga ng alahas at cash na pulot ng sikyo sa airport. Kagad na naibalik sa may-ari. Bagyong Egay naglandfall na sa Apari, Cagayan. Pangulong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Day 1 sa Malaysia. 95% ng revenue target ng Makati LGU ngayong taon naabot na. Hindi. Galing naman. Ginagawang tulay sa Davao. Nag-collapse. 5 patay. 2 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating balita. Dito muna tayo sa ating good news. ACS Good News. Gumawa ng kasaysayan sa Philippine Women's National Football Team o ang Philippine Women's Football Team matapos mamayagpag sa 2023 FIFA World Cup.
Meron ba tayong video dyan? Pakita natin yung video. Ha? Inulo eh. Oo. Galing nung ulo, ang pinang inuntog ng ulo yung bola eh. Tindi. Oo. Nagulantang yung kangaroo eh. Yung kangaroo hindi nalundag. Dinagit ng Pilipinas ang kauna-unahang panalo sa prestigyosong torneo ng biguin ang host na New Zealand sa score na 1-0. Nagpakawala si striker Sarina Bolden ng makasaysayang goal para bigyan ng panalo ang Pinay football team sa FIFA World Cup. Nakalusot ang bola na pinatama ni Bolden sa kanyang ulo mula sa pasa ng kanyang kakamping si Sara Egisvik. Teka, mga Pilipino ba yung mga re? Baka nagkamali tayo binabasa. Yuel, baka hindi sa atin to ha. Sa ika-24 na minuto ng laro, muntik pang maharang ng goalkeeper ng New Zealand ang bola pero tumama ito sa kanyang mukha. Ayun, nagulat din siya. Bago siya natumba, tuluyang pumasok ang bola sa net. Nabigo ang mga New Zealander na makascore dahil sa agresipong depensa ng Philippine goalkeeper na si Olivia McDaniel. Tingnan mo na. Sino yung naka-goal? Si Bolden. Si Bolden. Tapos yung nagpasa, si Egisvik. Samantalang itong goalkeeper ay si McDaniel. Sunod na hahamunin ng Pilipinas ang Norway sa linggo ng hapon sa pagtatangkang makaabante sa round of 16. Wala bang De La Cruz man lang dyan? Malapit na. Naalala natin yung Ascals dati eh. Ganun yung din. Ascals, mga foreign sounding din sapagkat talaga ng ang mga Europeans, mga Amerikano napakahilig sa football. Pero may Pilipino. May full-blooded Filipino. Pero ito, ano ba ito? May mga itong si Sara Egisvik. Nanay ba nito nanay ba nito Pinay? Si Bolden. Nanay niya ang Pinay, kumbatsero. Kaano-ano niya si Michael Bolden? Kapag ang puso. Ito. Si McDaniel. Ako niyan, Santagay pa. Hindi, pero kumbatsero, gusto lang Jack natin. Daniels yun. Gusto lang natin sabihin na talaga namang ito na ang panahon ngayon. Hindi natin tanggapin natin ang totoo na hindi natin kaya na magpalaki ng mga malalaking bulas ng mga tao na hindi tayo nalalahian. Kaya marami naman ng mga Pilipino na may lahi na. Ito kumbatsero football. Tingnan mo yung ating basketball team. Tingnan mo din yung ating swimming team. Yung ating athletics. Tingnan mo, puro mga field foreigners na. Wala na, ganoon na talaga ang issue eh. Kaya nga kung medyo napaaga-aga ako, palagay ko na nagpaanak ako sa negro eh. Buti na lang meron sa ibang sports naman may mga Pilipino pa ring namamayagpag. Yung Pilipinong Filipino sounding name tulad ni EJ. Si EJ Obiena. Sa kangaroo sport. Dati taba niyan eh, di ba? Si Dabiana yun, bayaw. Iba ba yun? Congratulations sa Filipino team dyan po sa World Cup. Isang security guard ang binigyan ng pagkilala. Makaraang isa uli nito ang napulot na bagahe na naglalaman ng 1.9 million pesos na halaga ng kasat alahas sa NAIA Terminal 1. Kwento ng sikyo na si Mahmoud Mastul. Nakita niya ang itim na suitcase habang nagro-robing sa arrival greetings area. Kaya agad siyang humingi ng tulong sa MIAA Police at PNP Aviation Security Group. Si Mastul ay 7 taon na sa kanyang trabaho sa NAIA at ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganitong sitwasyon na nasubok ang kanyang katapatan. Biruin mo, 1.9 million. Ang itim na suitcase kumbatsero ay pag-aari. Yes, pag-aari ito ng isang Miguel Carpio. Pero may mga dollar sa picture. So, kinonvert na lang sa pesos. Yes. Ayan, ang dahing dollar eh. Saka pati yung alahas. May alahas pa kumbatsero eh. At meron pang yun. Ano ba yun? Pauliniment. Tinta ba yun? Ang itim na suitcase ay pag-aari po ng isang Miguel Carpio, pasahero ng PAL,
na galing sa ibang bansa. Kaya may Ayun. pera pa si Sir. Oh. Magaling, magaling. Congratulations, Mahmoud Mastul. Dapat Mabuhay ka. Tularan at naway dumami pa Ang iyong lahi mo. ACS Balita. Alas 6:33 ang ating oras, naabot na ng lokal na pamahalaan na Makati ang 95% ng revenue target nila para sa taong ito. July pa lang. Ayon kay Makati Mayor Abby Binay, nakakolekta sila ng mahigit 16.88 billion pesos hanggang nitong June 30. June 30 lang pala yun, kumbachero. Oo. 95% na. So 5% na lang, Di boundary na sa target. Boundary na. So yung susunod nun kumbatsero, surplus na. surplus na. Oo. Aha. Sinabi ng alkalde na malinaw itong nagpakita ng mas malakas at tuluyan ng nakabawi ang ekonomiya ng Makati. Sinabi naman ni City Treasurer Jesus Cuneta na bulto sa kinita ng LGU ay mula sa business tax. Kala ko sasabihin mo, sa Pasay ito. Cuneta. Business tax na nasa mahigit sa 9.4 billion pesos, 44% mas mataas kumpara nung 2022. Kabilang dito ang 3.7 million pesos na nakolekta mula sa Makati Zen Online Assessment and Payment Portal. Alas 6:34 ang oras ngayon na imbag na bigat. Kada kayo amin na po, agreeing kayo, gising na. Binisita ng Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community sa Malaysia. Sa harap ng 300 Pilipino sa Malaysia, nagpasalamat ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga OFW na sa suporta nila sa BBM Sara Uniteam noong 2022 elections. Ayon sa Pangulo, layon din ang kanyang state visit na masiguro ang proteksyon ng Malaysia sa 322,000 Pinoy na nagtatrabaho doon. Pinuri din ng Pangulong Marcos sa mga OFW sa magandang reputasyon sa kanila ng mga employer at inilarawan ng mga itong hardworking, diligent, at efficient. Update tayo sa bagyo. Naglandfall na ang bagyong Egay sa Fuga Island sa Apari, Cagayan pasado alas 3 kaninang madaling araw. Huling namata ng mata ng bagyo sa katubigan ng Apari. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 175 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong 260 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahang mananatili sa typhoon category sa mga susunod na oras. Nakataas ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman ang Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan at Apayao, northern portion ng Kalinga at Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at ang northern portion ng Ilocos Sur. Mamaya pagbabalik, kukuha tayo ng update sa sitwasyon dyan sa Cagayan. Samantala sa Davao, isang ginagawang tulay sa Marilog District sa Davao City ang nag-collapse na ikinasawi ng 5 construction workers habang 2 ang sugatan. Mario, Bumagsak po ang tulay sa ilog at kasama sa nahulog ang 7 trabahador. Ayon kay Police Major Nelson Violan ng Marilog Police Station, 70% ng tapos ang tulay na magiging kapalit sana ng hanging bridge na 3 dekada nang hindi ginagamit. Ano ba namang klaseng safety, occupational safety ang pinatutupad dyan? Grabe. Ilan ang patay? 5? 5 dito, pero may report kanina na napanood din ako sa ibang sources. 6 na yung namatay. Nadagdagan na. Oo. Nagbabaga pa rin ang ating ACS Balita. ACS Balita. 6:37 ng ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Alas 6:41 ang ating oras. Kumustahin lang natin kumbachero, mga kababayan natin dyan sa extreme northern Luzon, lalo na ang mga taga Cagayan, ang mga Cagayanos na hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ng signal number 4. Number 4. Si Governor Manny Mamba nasa linya natin. Governor, magandang morning! Magandang morning, Alvin, Ka Jerry po, tsaka Tunying. Jerry,
Opo. Nalilito na rin naman Mukhang- kayo sa dami nang nag-i-interview sa inyo. Tsaka wala pang tulog. Sigurado si Gov. Ano, Gov? Yeah, tama yun. Pero okay lang naman. At naka-monitor din naman kami. Oo. At ngayon, Kumusta, nakayo kami na. kumusta po ba dyan ngayon? Kumusta po ang hangin sa ulan? Ay matindi. Matindi, Anthony. No? Nandito ako sa Southern Cagayan, sa Tugigraw. Yet, malakas pa rin yung kwan dito. Yung ulan at saka hangin. No? Oo. And ang report namin dyan sa Northern Cagayan. Oo. Alam pinatayo sila ngayon, no? At 175 kilometers per hour. Kung i-describe niyo po yung hangin, Governor, kung i-describe niyo sa amin yung hangin, halimbawa yung puno o kaya ay yung mga po. Yes. Ang description kasi nila doon ay nag-uumpisa na rin, no? Na lilipad yung mga yero. Uumpisa na Mga rin. bubong. Especially dyan sa Sanchez Mira ngayon, meron din sa Claveria. So, kasabayan pa ito ng flooding because sa tingin ko may storm surge na rin. Yun na. Yun. Oo. Hindi na rin makakalabas sa tubig. Sa Claveria, yun sa sentro ay meron may flooding na rin, and of course doon sa Sanchez sa Ballesteros. Governor, yung pong sinabi niyong may daluyong na yan, may storm surge sa Sanchez Mira, sa Ballesteros, at saka po dyan sa, ano pa yung isa? Yung binanggit niyo kanina. Claveria, sa Claveria. Nandyan ho ba yung mga kababayan natin o nailikas evacuate na muna bago dumating yan? Meron tayong preemptive evacuation in these towns, no? And all the towns. Meron nga kaming 12,156 individuals, no? Na nasa evacuation centers po, no? In different barangays, in different towns, no? At mga churches din po, barangay hall, ganon. So, kahit pa paano po, nag-preemptive evacuation kami in all these barangays along the coastal towns po ng Cagayan. Oo. Ang bagyo ho ay naglandfall kaninang alas 3 ng madaling araw. Diyan daw sa may Fuga Island, parte ng Apari. Kaya lang ang mata nito, yung sentro, 50 kilometers ang diameter. Kaya halos buong Cagayan, Governor, ang nasa pool ng mata. Yeah, nandito ako. I'm 200 kilometers away pero tinatamaan pa rin. Malakas pa rin ang Opo. Malakas pa rin ang ulan at malakas pa rin ang hangin. Grabe, at hangin tsaka ulan. Tapos sasabayan pa ng storm surge sa daluyong. Delikado nga. Maraming mapipinsalain ito, Gov. May mga initial report na kayo ng mga napinsala? Wala pa, no? Although nagsasabi na sila na may mga lumilipat na bubong na, no? At yung mga crops natin, no? Nagte-text din kasi yung mga tao, sira na yung nila. Wala pa namang casualty na reported even at this time, no? So, hopefully, ganun. Salamat naman. Wala na Northern Cagayan, no? No more electricity there. Meron dito sa Southern Cagayan. Meron pa. Intermittent eruption na rin po dito. Oo. Abutit dyan sa Southern Cagayan, may paputol-putol na ang kuryente. Yes, every now and then napuputol po pero nare-restore naman kaagad. Interesado lang ako, Governor, yung sinabi niyong preemptive evacuation, saan niyo po sila dinala? Kung mula doon sa mga coastal towns na yun, saan niyo sila inilagay ngayon na magiging safe po yung ating mga kababayan? Well, usually po ang kinalalagyan ay mga barangay halls, no? Ginagawang center po yan, kahit yung mga birthing centers natin. May mga constructed din na barangay na evacuation centers. Churches din po, no? Sanay po kami. And of course, yung iba po ay yung adopt a neighbor. Adopt a neighbor. Family din po yun, no? Pwede, 2,711 individuals of the 12,000 ay adopt a neighbor po yun, yung mga magagandang bahay. Yun. Laging ugali. Kaina, maganda yun. Maganda yun. Talagang mararamdaman mo pagmamahal sa kapwa. Bayanihan, pagtutulungang Pilipino. Totoo yan, i-start namin yan noong 2016 pa, yung adopt a neighbor. So it became part now of yung national disaster, yung adopt a neighbor. At
Governor, hindi ba yung EDCA ang sinasabi dito makakatulong ng malaki yung EDCA sa panahon ng kalamidad? Ay, well, wala naman ako nakikita ang Amerikano pa. Even our HIDRA, they're supposed to be joining us on HIDRA, yung preparatory disaster risk assessment, no? Para sila where to contribute. No? Hopefully, no, after kung wala na sila sa rescue, hopefully sa rehabilitation and of course, no, hopefully, no, makatulong din po. Kasi, so far, mula noon, absent, wala naman sila. Okay. Governor, ingat po kayo at kami andito lang kung kailangan kayong may mga ipaabot sa ating mga kababayan. Salamat po. Ingat po kayo. God bless po. Ingat po kayo. Opo, kayo din po. Si Governor Manny Mamba ng Cagayan. ACS Balita. Hi! Maganda morning. Anong araw ngayon, kumbachero? Aba, today and every day is Smart Dishwashing Day. Yuhu! At sa ating everyday dishwashing, siyempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula kaya tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic. Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay 7 minutes before 7. Patuloy ho nating sinusubaybayan ang pananalasa ng bagyong Egay dyan sa extreme northern Luzon. Gaya po ng narinig ninyo na binanggit ni Governor Mamba, malakas na ulan, malakas na hangin, meron pang daluyong. Ayun. Nako, kaya yun ang mabigat. Actually, naalala niyo po yung Yolanda. Oo, yun, ganon. Yung pong nagpabaha po sa napakalaking bahagi po ng Eastern Visayas. Sa Leyte, no? Ay ang daluyong. Oo. Eto, may malakas pang ulan na kasama. Kaya nga kapag ang isahong malakas na bagyo ay umaandar ng mabilis, tulad nito, 20 kilometers per hour, may buwelo yan eh. Yung para bang hipa ninyo yung tubig sa malukong, sa mangkok, hipa ninyong ganon, talagang paano? Oo. Hipa ninyong ganon, talagang aawas siya eh. Oo, talaga. Parang ganon. Aapaw siya. May malakas na, may ano tawag doon, may momentum, may velocity siyang ganon. Hahalukayin niya talaga ang tubig eh. Talaga. Kaya nga tama lang na nag-preemptive evacuation itong sina Governor Manny Mamba. At sana yung mga kababayan natin pagka sinabing atras. Bakwet na. Bakwet na. Dahil malalagay pa sa alanganin ng mga rescuers eh, kapag ganyang sitwasyon. Pagka ba, kumbachero, naalala ko lang yung tanong ko kay Governor Mamba kanina. Hindi ba isa sa mga medyo hardliner doon sa EDCA sites? Dalawa yata yun sa kanila eh. Dalawa doon, Sa Cagayan, ang binabanggit lagi doon ng mga proponents nito, hindi, sa tutulong yan sa mga disaster, sa mga climate change related issues. Andyan. Palagay ko kung mararamdaman ng presence ng mga kano, hindi lang mga kano, pati ang mga kana. Pati mga kana. Baka medyo, di ba, makita mo, iba dating nun eh. Kung kailan ka nangangailangan, biglang andyan, humaharap sa kasama mong humaharap sa pagsubok ng buhay. Mayayakap mo yung mga kano na yan. Hindi lang mga kano. Pati ang mga kana. At pag nagkataon, dadami na ang panlaban natin sa football. Yakap pa lang yung bayaw. Yakap pa lang. Wala pa naman iba pa lang gusto. Attorney Ronnie Hiron, magandang morning. At marami daw doon yung mga dual citizens at nag-elect na maging Pilipino. Ganun pala nangyari doon. Katulad halimbawa ni ano pangalan ng ulo, kumpachero?
Yung ng ulo sa football. Si Bolden. Yung first name niya? si Michael Bolden ang kilala ko eh. Hindi nga yun eh. Tell me! Si X-Vic na lang. Ayaw ba si X-Vic? Ano ba, pwede ba makuha yung listahan ng mga players natin dyan sa... May listahan kayo, Isang malaking history po ito, mga kababayan, na naka-goal, ka-score ang Pilipinas sa World Cup, sa kasaysayan ng World Cup sa buong nang natuto tayong manipa ng bola. Kinakabahan nga ako nung una na baka maka-goal din ng isa ang New Zealand. Dahil magaling din ho yan eh. Magaling. Yung mga... Diyan sila sikat. Kumbachero ang New Zealand. Mga Kiwi yan eh. Oo. Kiwi. Kaya may ritual pa yung mga sumisigaw pa ng parang mga naghuhuramentado eh. Yung mga Kiwi. Totoo yan. Tapos kaya nga kikintab na sapatos diyan. Si Sarina. Si Sarina pala kung Si Sarina Golden. Sarina Bolden. Yung nagpasa naman sa kanya. Andiyan may video tayo nito, mother eh. Pwedeng pakita. Meron pa bang pinadala ko sa pwedeng agawin yun? Pinadala ko sa NBC Breaking News. Meron ba tayo dyan at mga teleradyo DZRH? Nakita lang natin para naman maipagmalaki. Tinan mo, si Sam Sagun talagang pinanood niya ng gusto yan eh. Kung paano inulo. Paano inulo ni Sarina Bolden yung bola para makapasok sa goal. Si Sarah Igesvik yung nagpasa sa kanya at ang goalkeeper natin ay si Olivia McDaniel. Ayun. Mga apelidong siguro nagsusungka lang dati. Baka sabihin mga sundalo, mga anak pa ng mga sundalo sa EDCA yan. Pagdating ng araw, ayan! Ayun! Talaga naman. Pakiulit nyo nga yung yan. Sinipa. Pasa. Inulo! Tapos tumama sa mukha ng goalkeeper ng New Zealand. Talaga naman. So si Senator Pia Cayetano pala, nandun sa New Zealand, kaya hindi naka-attend ng SONA. Nanonood. Siya mismo yung parang nagmamani manager eh. Siya manager nito. Sa kwan eh. Ayan. Anyway, congratulations sa ating Pilipinas. Sa Women's National Football Team. Don't say Philippines. Hindi, pero yung pangalan ng grupo, ng team, Pilipinas. Kumbachero. Pilipinas. Hindi naman daw. Hindi ba mga Pilipina? Hindi, pero okay lang. Basta may lahi. Yung mga nanay nila, puro Pilipina. Si Sarina Bolden Combachero ay ipinanganak sa atin sa Amerika. Kaya, sabi ni Kuyang Els Bartholomew. Ito, tinan mo, Bartholomew. May lahi. May lahi. Sabi niya. Si Kuya Els na may lahing pikutin lang. Sabi niya, dyan sa New Zealand, mga Amazona, mga tao dyan. Sabi niya, nakapaa, naglalakad. Malalaking tao, no? Hindi ba yung naging Prime Minister ng New Zealand na yung unang Prime Minister nilang babae? Kalaking tao. Mga malalaki. Malalaking tao yan. Kaya yung mga native talaga, yun nga yung mga Kiwi, kamo. Mga Kiwi. Kaya nga nung nakapaalam pala. Sabi siguro, minsan lang kayo nanalo eh. Kung laitin na ninyo New Zealand. Nakachamba lang kayo. Sasabihin sa atin ng mga yan eh. Hindi, pero ulitin natin. Hindi, nung isang araw, yung laban sa Switzerland ba yan, muntik na rin tayo makadali. Nang ulo din yan si Sarina. Mahilig palang mang ulo yan. Yan ang kanyang kaya sabi nga daw po sabi ni Leo, ito si Leo sa iyo. Ayan na, dumating na ang bagong Philippines. Yung pala yun. Bagong Philippines. KLC Lucero dyan sa Terminal 3, head ng Immigration. Gandang umaga po at binabati kayo ni Kamel Magno. Ito, merong nagme-message sa atin. May toyo yata itong isang nagme-message sa atin. Araw-araw nanonood to. At walang puklat sa panonood. Ang pangalan, Albert Saligo. Si Albert, ano sabi? Amerikano at gobyerno naman ang tinutumbok na sinisisi nyo, 2x2. may toyo siguro tong
Pero tutok na tutok. Tutok na. At araw-araw nanonood sa atin. Baka doon siya na sisiyahan sa ganun. Kung nakikinig at nanonood lang sa atin to talaga, yung pumapasok sa isip niya. Matututo yan. Matututo ka. Hindi, at titino yan. Tingin mo? May pag-asa pa yung mga ganito. May pag-asa. Basta't makinig lang na mabuti. Kukuha tayo ng update mula dyan sa Manila North Port Terminal kung saan ay napakaraming mga stranded dahil sa walang biyahe ang vapor dahil sa bagyong si Egay. Sandali po lamang. Oras po natin 7:01 ng umaga. Jerry Baha at Anthony Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 26 ng Hulyo 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Egay patuloy na binabayo ang Apari Cagayan. Pasok sa klase at trabaho sa mga lugar na apektado sinuspindi. Ilang lugar naman sa Metro Manila binaha na rin. Preso na nawawala, natagpo ang patay sa septic tank ng Bilibid. Isa naman ang patay, siyam sugatan sa rayot sa loob din ng preso. Pagbibitiw ng 18 opisyal ng PNP tinanggap na ng Pangulong Bongbong Marcos. VP Sara, Speaker Romualdez, bati na? Pag-angkla ni Inday Sara sa kongresista, nag-viral sa social media. Hindi rehistradong SIM, may 5 araw pa para sa reactivation. 4 na may-ari ng warehouse na pinagtataguan ng puslit na agri-products, kinasuhan na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Unahin natin kaagad ang update sa Bagyong Egay. Patuloy na binabayo ng Bagyong Egay ang Apari Cagayan habang papalapit sa northwestern bahagi ng probinsya. Huling namataan ng pag-asa ang typhoon sa katubigang sakop ng Apari matapos mag-landfall sa Fuga Island kaninang alas 3 ng madaling araw. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 175 kilometers malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 215 kilometers per hour. Ayon sa Weather Bureau, kumikilos pakanluran ng Bagyong Egay sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahang lalabas ng bansa bukas ng umaga. Pero sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Isabela, ilang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ilang bahagi ng Abra, ilang bahagi ng Ilocos Sur at La Union. Signal number 1 ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna at Metro Manila. Kasama rin sa signal number 1 ang northern portion ng Batangas, northern and central portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Island, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, northern portion ng Catanduanes. Nagsuspende ng pasok ng klase at trabaho ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa
dahil sa masamang panahon na epekto ng bagyong Egay. Walang pasok all levels, public and private, sa Metro Manila sa lugar ng Pasig City, Taguig City, Malabon at Muntinlupa. Samantala, wala ring pasok all levels sa La Union, Ilocos Sur, Imus Cavite, Bacolod City, Pangasinan, Kalinga, Abra, Laguna, Angeles City, Pampanga, Santiago City, Isabela, gayon din ang private at government offices. Etiaga, Isabela, kasama din pong walang pasok ang pribado at pampublikong mga tanggapan. Cabanatuan, Nueva Ecija, Libertad, Antique, Dagupan City, Cagayan, gayon din po ang pribado at government offices, wala pong pasok dyan, pati na rin po sa Rizal, Occidental, Mindoro. Samantala, kuha tayo ng update mula sa Pag-asa. May pagbabago ba sa lakas at pagkilos ng bagyong si Egay? Si Veronica Torres ng Pag-asa. Magandang morning, Veronica. Magandang morning din po sa inyo dyan, Ka Jerry at Ka Tuning. Ito ngang si Egay, naglandfall na nga po sa Fuga Island sa may Apari, Cagayan po. And kanina alas 4 ng umaga, huli siyang namataan sa coastal waters ng Apari, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 175 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos sa puntang Kanluran sa direksyong or sa bilis na 20 kilometers per hour. And kagaya nga ng nabanggit ni Katunying, meron tayong signal number 4, signal number 3 at 2 at hanggang 1 po. Malaki talaga yung mata niya, Veronica. No? Sabi kanina ni Governor Mamba, nasa Tugigaraw siya. Nasa Tugigaraw siya. Ang layo niya doon sa pinaglandfallan sa may Fuga Island, pero napakalakas din daw doon sa lugar nila, Veronica. Opo, dahil nga po etong yung radius netong si Egay, umabot na tayo ng 700 kilometers. 700 kilometers. Pero yung mata niya, yung mata niya po medyo may kalakihan nga po. Although ngayon, habang tinitingnan po natin yung satellite image natin, dahil medyo bahagya na siyang humihina, nawawala na din, lumiliit na din yung kanyang mata. Unti-unti nang humihina. Oo. So, pero yung pagkilos niya, 20 kph pa rin. Nabilis pa rin. Opo, may kabilisan pa rin po. Pero yung bugso, Veronica, yung bugso niya, 240 kph, ano? Tindi. Opo, may kalakasan nga din po yun. Pwede mo na siguro mabanggit ngayon kung ano-ano yung mga wind signal natin? Opo, so signal number 4, pinakamataas signal number 4 dahil nasa typhoon category yung bagyo natin sa may northern portion ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Island, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 sa may Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan at Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa may Isabela, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra at Ilocos Sur at La Union. Signal number 1 naman sa may Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion ng Batangas, northern at central portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern portion ng Catanduanes po, Sir Anton. So hanggang kailan ba itong bagyong ito? Inaasahan nga po natin na lalabas na ito na ating Philippine Area of Responsibility tomorrow morning po, and by Friday, naasahan maglalandfall po ito around China area po. Sa China na maglalandfall. Pero ang magiging sitwasyon natin dito sa Metro Manila mula ngayon hanggang bukas? Opo, sa Metro Manila for today, naasahan nga natin yung mga occasional na mga pag-ulan, ganun din po bukas. And sa outlook po natin, nakikita pa rin natin na magiging maulan pa rin dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Okay. Thank you, Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Ingat po. Alas 7:15 ang ating oras. Nagbabaga pa rin ang ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. This time check is brought. Napakaraming stranded na pasahero. RH29, Boy Gonzales. Coming boy!
Jerry, Anthony, 443 ang nanatili dito sa Manila North Port Passenger Terminal. Ang mga na-stranded, 3 araw na, Lunes pa sila nandito nang malaman nilang suspendido ang biyahe. Kabilang sa mga patungo pa ng Dipolog, Bacolod at Cebu City. Pero magdamag, pinakain sila ng Philippine Ports Authority ng lugaw at pero pang manok at May manok? May manok? May manok at merong Iba talaga tong Sana all. Sana oil. Si PPAGM J. Santiago ba nagpakain dyan? Oo, galante. Galante. So hindi katulad ng ibang lugaw na kung lang ang nasa ibabaw lang ay luya. Tsaka bawang. Tsaka bawang. Ito may manok. Oo, nakaramdam arroz sila caldo. Kagabi, nakaramdam sila ng malakas na pagulan. 2 beses daw, ang alas 12, mga madaling araw kanina, talaga daw napakalakas na ulan dito sa mismo pinakasisinisilungan nila. Naglatag sila ng ng mga karton, yung iba nahiga sa upuan, dahil sa maraming mga bagahe, mga kabahay natin na patungo sa kanilang mga probinsya. Inabot ng suspendido yung biyahe ng mga barko. At meron pang isang estudyante kahit ang pupuntahan nila walang bagyo, tulad ng mga binanggit mo, Dipolog, Cebu, wala namang bagyo doon, pero ang pagmumulan may bagyo pa, tigil pa rin ang biyahe, boy. Oo, at sila ngayon ay nag-aantabay kung kailan i-resume yung biyahe ng mga barko. Yung iba papunta pa ng Dipolog City. May nakausap tayo dito, Jerry, Anthony. Napakamalas. Dahil sa nawalan pa ng 17,000 pesos. Nag-CR lang sa loob ng terminal. Ganun? Estudyante pa siya. Dahil pera? Naipon yan sa trabaho. Working student. Tapos papauwi ng probinsya, 2 taon sa nahinto para tapos tagipon ng pang-tuition. Naku naman. Ano pangalan? Sino yan? Baka nakikinig. Larry Sumanbod. Si Larry Sumanbod, 23 years old to, senior high. Saka sa Dipolog City. Buhat Sambuanga del Norte ko. Sambuanga del Norte. Paano nawala yung pera mo? Paano oras? Ano po, alas 4 ng madaling araw po. Nag-PR po ako nun. Tapos nilagay ko sa taas po ng lagaan ng sabon. Tapos nakalimutan ko po. Nalimutan mo. Nalikan ko, nawala po. Wala na. Teka muna, bakit ba hindi mo inilagay sa bag mo yung pera? Nasa bulsa lang ba 'yon? Nasa bulsa lang. Yung Kasi pera. 17,000 yun. Medyo malaki yun na, boy. Nakalagay sa wallet. Naku, may ID. May nakakuha na. 17,000. Magkaka alas 4 na madaling araw. Opo. Naku, pinagtanong mo na rito sa mga pinapulot. Wala na. Kanina po, inano po sa lost and found. po dito. Pinaano na po, wala pong hindi na po nabalik. Baka sakali mamaya, baka naman magbago isip nung nakakuha. Baka naman na sinafety lang niya. Wala ba CCTV boy yung bago pumasok sa CR? Yung lugar? Sa loob mismo ng CR. Hindi, bago sa CR. Wala bang CCTV ron? Wala CCTV ba? Wala po. Para at least makikita yung mga pumasok doon sa oras. Okay, sige boy. Tingnan natin. Sana yung nakapulot magsole at makatulong dyan sa estudyante. Sana ibalik sana yun kasi gamitin ko rin yung pera na yun. Saan ka ba mag-aaral? Larry ba pangalan? Larry? Si Larry. Saan ka mag-aaral? Sa National High School. Sa Dipolog. Malapit din sa Dipolog. Malapit, oo. Sige, at
Malay mo naman, habang nandidiyan ka pa, habang stranded pa marami dyan, biglang may lumapit sa'yo at isa uli yung pera. Opo, sana eh. Oo. Sige, Okay. Larry, Thank salamat. you. Thank you. Boy. Si Larry, senior ha, tawi na ng Dipolog nang nawala pa yung pera na nasa pitaka sa loob ng comfort room. Sa ngayon, yung iba mga may bata na mga pasahero ay pasamantala dito sa may arrival ng Northport Passenger Terminal natulog magdamag dahil sa malakas ang pag-ulan kanina. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, di sa Alex, ito si Bedo Sales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, boy. Dito sa Metro Manila, may mga ilang binaha tulad sa Valenzuela at Malabon. Epekto ho ng mga pagulan kaninang magdamag. Sa monitoring po ng Valenzuela City Command Control at Communication Center, umabot sa hanggang 7 pulgada ang taas ng tubig sa may MacArthur Highway at dyan sa may dalandanan. Alamin natin ang update naman mula dyan sa Lawag. Nasalihan natin ang Action Radyo Lawag, si Dulce Valenzuela. Come in, Dulce! Yes, Ka-Jerry Katoning, mula dito sa lungsod ng Lawaga, ramdam na ramdam ang epekto ng Bagyo Egay matapos nararamdaman na ang malakas na hangin na dulot pa rin ng Bagyo Egay mula pa kagagayan. Dahil sa lakas ng hangin ay nag-report rin ng Ilocos Norte Electric Cooperative na kinakailangan na pagpatupad ng emergency shutdown na matapos matumba ang mga linya ng kuryente at naapektuhan ang serbisyo nito mula pa kahapon. Samantala, dito pa sa lungsod ng Lawag, mayroon nang nagpatupad ng evacuation sa mga residente sa mga iba't ibang barangay, lalong-lalo na sa coastal area. Ito'y matapos tumataas na rin ang level ng tubig sa dagat. Ikinumpirma pa ni Mr. Jerry Termin ng head ng CDRRMC sa lungsod ng Lawag na mayroon ding nagtawag sa kanila, nagpapasaklolo upang ma-rescue ang mga alaga nilang baboy. Ngunit sabi ni Mr. Jerry Termin ay hindi na sila nakapunta matapos nagsabihan po kahapon pa ang mga ito na ilikas na ang kanilang mga hayop na alaga. Ngunit matigas ang ulo ng mga nito kung hindi na sila nabigyan pa ng importansya dahil sunod-sunod na yung mga tawag sa kanila na nagpaparescue. Karamihan sa ngayon, Ka-Jerry at saka Katuning, ang nagpapatulong ay upang ipatupad ang clearing operation dahil marami nang puno ang mga natumba, lalo-lalo na sa mga national highway. Itong lakas ng hangin, yung description natin na parang bubuksan pa yung bintana na naka-close sa ngayon at saka hahangin talaga yung bubong ng bahay, lalong-lalo na sa coastal. So malakas, Dulce, malakas talagang hangin na experience ninyo dyan sa Lawag? Oo, super. Mas malakas pa sa electric fan. Pero ang ulan? Malakas din dahil dito sa malakas na hangin. So hangin at ulan, malakas. Diyan sa... Okay. Maraming salamat, Dulce, sa update. Okay, mula dito sa Action Radio Lawag, Dulce Valenzuela. Tuloy-tuloy sa pagpapilitan, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Dulce. Pumunta naman tayo sa Baguio. Naroon si Karomi Gonzales. Come in, Romy. Hindi? Ano yun? Teka. Naputol. Naputol yung linya kay Romy. Babalikan natin si Romy. Alas 7:27 ang ating oras. Nagbabaga pa rin ang ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Kaguluhan
sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayon kay Deputy Director General for Operations Angelina Bautista, nangyari ang kaguluhan sa Quadrant 3 South Area ng NBP. Batay sa inisyal na investigasyon, pasado alas 9 ng gabi na magkaroon ng alitan ng 2 preso mula sa magkaibang grupo. Nagkaayos naman po sila nung bago po sila maghiwalay, pero meron pong isang fanatic na miyembro din po ng kabilang gang na hindi po agree dun sa pag-uusap. So bumuto po siya ng baril, nagpaputok po. May barel? Opo. Sa loob ng Bilibid? Oo. So, yan nga po yung iniimbestigahan nga po natin ngayon. 45 ho yun kung napakinggan nyo pa yung mga sumunod. Kalibre 45. Yun po si Ma'am Angelina Bautista ng Deputy Director General for Operations ng NBP. Samantala, inilagay na raw po sa red alert ang Bilibid, RH27, Noche Cacas. Kami Noche! Jerry at Katonjin, tama ko kayo, naka-red alert ngayon itong entire Bureau of Correction dito sa NBP, ang Maximum Security Compound sa Muntinlupa. Ito ang deklarasyon ngayon ni Bureau Director General for Operations na si Miss Angie Bautista. Ayon kay Bautista, kasunod dito Jerry at Katonjin ng sumikrap na gulo kagabi sa Maximum Security Compound kung saan siyam ang sugatan at isa ang nasawi sa insidente at PDL naman na nadiskubre dito sa Matala, sinuspendin din ng Bucor ang dalaw sa mga PDL dahil dito ka Jared Katonying, marami ang stranded visitor ngayon dito sa entrance gate ng Bilibid. Yan ang ating update mula sa kanunan sa Pilipinas sa DCRH. Ako sino si Kakasol, tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. Sa kaugnay na balita, bangkay na ng matagpuan sa loob ng isang septic tank ang presong nawawala sa New Bilibid Prison noong pang July 15. Ayon kay Bucor Deputy Director Angie Bautista, naamoy ng K9 unit ang katawan ni Michael Angelo Cataroha sa loob ng isang mass grave. Sa panayam ng DZRH, sinabi na Bautista na nagtugma ang amoy ng nawawalang PDL sa kapirasong damit nitong natagpuan sa kisame ng bilangguan. Hindi pa umano tukoy kung ano ang kinasawi ni Cataroha na nakapiit dahil sa paglabag sa anti-fencing law. So hindi pa natin masabi kung may foul play to, ma'am? Opo, at saka eto na rin po siguro yung pagkakataon natin kung isa lang ba o madami pa. Kasi po sa report po, mass marami grave, pang nawawala. sabi nyo. Yun. Na-discover silang mass grave at ito'y tinatawag ding Poso Negro. Yun. Kuha tayo na update sa Baguio, si RH41 Boy Gonzales. Romy Gonzales. Come in, Romy. Naputol na naman. Puntahan na natin kung batyero itong balitang tinanggap na ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ng 18 matataas na opisyal ng PNP na isinasangkot sa illegal drugs. Kabilang sa mga opisyal sina Brigadier Generals Remus Balingasa Medina, Randy Peralta at Pablo Gacayan Labra II, habang ang iba pa ay pawang mga may ranggong koronel. Ginawa ng Presidente ang hakbang batay sa rekomendasyon ng 5-man ad hoc advisory group na binuo ng National Police Commission. Kaugnay niya, nasa linya natin si DILG Secretary Benhur Avalos. Secretary, magandang morning! Magandang umaga po, Jerry, Katunying at sa lahat po ng mga nanonood nakikinig. Magandang umaga po. Opo. Secretary, kumusta po ngayon? Nasaan ngayon itong 18 mga opisyal na ito ng PNP? Well, ayon sa sulat ni Chief PNP sa ating Pangulo ay parang ilalagay na muna sa papatawag at ilalagay muna sa holding area, no? Habang inaantay po natin ang komunikasyon galing sa Malacanang. Antay lang po natin. At once dumating na po ang komunikasyon na ito, siguro ito ibababa na para talagang ma-terminate na ang serbisyo sa kapulisyahan. Ma-terminate sila, mawala na sila sa PNP, pero walang kaso, Secretary. Hindi mapapailan ng kaso. Ito po, wala pa ko kasi yung komunikasyon at kaya nagpatawag ako ng meeting ng isang araw para pag-aralan po mga hakbang na ito. Kasi po kung binabanggit involvement sa drugs,
hindi po sapat, di po pa, Secretary, na tanggapin lang ang kanilang resignation sa bigat ng kanilang kasalanan? Well, opo, kaya nga po ay pinapatawag ako ng meeting para kung anong hakbangin dahil ito po ang recommendation na ito ay galing sa advisory group. At pagkagaling po ng advisory group, ito po binigay sa Philippine National Police. Hindi pa ho kami aware dito sa Napolcom kung ano po ang base nito, kung ano pa yun. Kaya pag-aaralan pa po namin. Opo, pero kayo ang chairman ng Napolcom. Chairman ng Napolcom at idea ninyo yan, di ba, Secretary, na pag-resignin sila ang mga senior officers na yan ng PNP at ito ang naging resulta, tinanggap na ng Pangulo. Meron hong hinahanap dun sa listahan na pangalan yung PDEG director nung time na mangyari yung napakalaking Shabu Hall. Nangangahulugan na ho ba na talagang cleared itong si General Narciso Domingo? Well, inulit ko kasamang Jerry at of course at Katunying na ito ay purely ito ay sa advisory group po wala po tayong kinalaman dyan. No? So sila po ang mismong ni-review lahat. Kung titignan nyo, matagal na po ito. Talagang pinagpaguran po yan. Tapos binato po kay Chief Acorda sa PNP to further review it. At ayan po ang nakuwang resulta. No? And in fact, maski ako mismo ay hindi ko po alam ang nakasaad yan. Nalaman ko lang nung ito'y sulat ay binigay na ho sa Presidente. Kasi pati yung lalim ng involvement nila sa illegal drugs, kung po yun, Secretary, hindi po kayo privy doon? Hindi po ako kasama. Kamukhang sinasabi ko po, ang proseso po rito ay ibang ano po ito, ibang grupo po ang kamukhang ever since nung tayo nag-announce, ako yung nag-announce lamang noon kung may ano ninyo, at immediately there was a 5-month committee form na binuo kaagad. At ito yung nireview nga nila, binalik para tingnan maigi. At pagkatapos nung binalik maigi, ito ngayon ay binato ngayon sa kapulisyahan para tingnan din. At ito na nga ho ang babas. No? So, kami ho sa Napolcom, wala ho kami kinalaman dito po sa pagpili na ito. Pero it goes without saying, baka ang ating mga kababayan yung narilito, ito lang ang gusto kong idiin dito na ito yung courtesy resignation. Opo. Meaning ng colonel at general, ito lang po yun. Pero kung titignan po natin, kung maalala po ninyo yung video tape, naalala yes, opo, yung pinresent niyo po, opo. Opo, yung pinresent ako, tapos nagkaroon ng Senate hearing at congressional hearing tungkol dito. Gusto ko lang sabihin, dahil na lumalabas yung pangalan sinasabi ninyong PDEG, ito naman ay kinasuhan namin. So, yung pong sinasabi nyo ngayon na kinakaba kayo, bakit hindi nakasama or what? Kami mismo kinasuhan po namin, yun ang finding namin. Ang finding namin, may kinalaman sila sa insidente nyo, kaya 50 silang pinailan namin sa pulisyahan. Insidente nyo. Ayun, so that's on top of the 18. Tama po, naalala na po namin. Meron nga pala kayong hindi lang basta in-announce, kundi talagang finailan ninyo ng kaso tong mga to, no? Finailan po namin. Magkaiba po ito kasi baka na rin itong ating mga kababayan na Jerry at Katunying. It only shows that under the Marcos administration, we are really serious in house cleansing. Ay mabutit, niliwanag nyo yun, Secretary, dahil yun nga, hinahanap yung pangalan nun. So, itong 18, ito yung tinanggap na lang ang resignation, pero iba pa yung kinasuhan na may involvement doon sa 8 billion Shabu. Opo, Jerry, it's 6.7 billion. Gusto ko lang ipunto na probably yun isa sa pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya sa Napolcom hindi kami papayag na mangyayari lang gano'n. No? Dahil ang finding mismo namin kung ano nakita ng ating taong bayan, medyo hindi tama. Kaya pinailan namin, inuulit ko, 50, 50 yun, madami-dami yun. At ang penalty rin, mabibigat. No? So, iba po iyon kasi baka nalilito ang ating mga kababayan sa kayo. Opo, at least nakita natin. At yung binanggit ng Pangulo sa SONA, very empathic po siya nang sabihin niya na
we cannot tolerate corruption and incompetence in government. Ang tema po niya doon tungkol sa law enforcement, lalo na sa police. Related to this, Secretary, wala po ba kayong plano na maglagay talaga ng isang tao na yung pwede natin tawaging drug czar sa ilalim po ng inyong pamumuno? Well, nasa Pangulo yan, no? Dahil sa ngayon, ang tututuusin mo, ang drug czar mo would be PDEA. Dahil ang creation mismo ng PDEA, nakatutok na yan sa drugs. Of course, it goes without saying, the NBI ka ba, and other the PNP, meron kami PDEA, which by the way, bago na aming shift po rito, no? At ito yung kinuha po ng PNP. So, yung tatlong ahensyang yan, no? Pero ang ayon sa ating ang PDEA ang talagang yan ang parang tumitimon pagdating sa mga drug enforcement programs o kaya mga operation. Opo, ayan. Susubaybayan natin yan. Secretary, may monitoring ho ba kayo sa bagyong Egay? Hello. Oo. Apa? Yung bagyong Egay, no, ito ay alam mo, umaano yan kahapon nga kausap ko si Solidum, no? Sinasabi niya, panorte naman, no? Panorte ang bagyo. Ang problema, humihigop, kuminsan ito ng mga ng habagat. Monsoon o ng habagat. Pero halos bearing north na ito. Kaya yung mga LGUs banda ron ang talagang tinurutukan po natin. Opo, at baka itong mga susunod na oras magsunod-sunod na ang tawag sa inyo ng mga LGUs sa mga lugar na para saklolo. Hihingi na ng saklolo. Pero ang ginawa po natin dito, meron tayo operation listo. No? Yan kasi operation listo natin, may set of protocols na ang mga local government unit. No? Meron kami tinatawag na Alpha, Beta, and Charlie. Ano ibig sabihin ng Alpha? Malayo-layo ka dun sa mata ng bagyo. Yung Charlie yung pinakamalapit. So may set of protocols na ang gagawin ng gobernador, ang mayor, yung nasa baba, yung pagbubuo nila ng local disaster nila, inventaryo ng gamit, at yung ibang mga nasa bandang Charlie, kung kinakailangan mag-evacuate, pag-evacuate ka na. So yan ang list of protocols namin at yan ang malaking bagay on the ground. At ngayon, in-adopt ng National Disaster Risk Reduction Management. No? Kaya ang ating mga local government, andyan po sila at meron kami circular na hanggat may bagyo, hanggat maaari sana ang ating mga local officials ay huwag munang umalis. Talagang nandiyan sila para sila tumimon dito. Opo. Secretary, salamat po. Ay, salamat po, Secretary. Maraming salamat po. Thank you po. Secretary Benher Abalos ng DILG. Balikan na natin ang Baguio, RH41, Romy Gonzalez. Come in, Romy! Patuloy pa rin binabayo ng napakalakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin ng Baguio City at magiging ng iba pang lugar, partikular sa mga kalapit na lalawigan ng Benguet mula pa kagabi hanggang sa sumandaling ito. Batay sa latest update na ng DSWD Cordillera, meron ng 60 pamilya na kinabibilangan ng 183 individual ang naapektuhan, partikular sa may Bukay, Abra, at isang pamilya naman dito sa Baguio City. Sa ngayon ay... malakas pa ulan, Romy? Malakas pa ulan? Oo, kaninang pababa ako from Baguio, ngayon nasa La Union na ako, talagang zero visibility. Wow. Yung area ng Benguet area, yung Tuba area, zero visibility, talagang hindi mo maahinag yung kasalubong mong sakyan pag ikaw ay pababa. Malakas ang ulan. Malakas ang ulan talaga. But anyway, sa Benguet, marami na rin nag-suspend ng trabaho at sa klase sapagkat sa lakas ba naman ng bagyong Egay ay talaga namang napilitan silang huwag papasukin yung kanilang mga empleyado. Lalo na yung mga national at local government ngayon sa Benguet ay nagpasya ng huwag na muna nilang papasukin ang kanilang mga empleyado. Magbabalik tayo mamaya sa iba pang mga detalye habang binabay natin itong kahabaan ng Marcos Highway dito sa Tuba patungong La Union. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Romy!
Susunod! Dito, boy! May follow-up tayo dito sa estudyanteng nawala ng pera. Lumuwas para magtrabaho, uuwi na nung makaipon para makapag-aral, nawala ang pera sa CR. 17,000, no? Hindi naman ho ninakaw sa kanya, kundi nag-CR niya, naiwanan niya. Siguro nung nagtanggal ng pantalon, inilapag daw nun sa lalagyan ng sabon yung pera, yung wallet. Pero wala pang nagsosoli eh. Abangan, may follow-up dyan. Si RH29, Boy Gonzales. 7:45 ang ating oras. Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Hoy, Patrol 3, Big Lima. Ingat-ingat ka at malakas ang ulan, ha. Huwag kang kung saan punta ng punta, ha. Baka gusto mong mag-picture-picture kung saan ka naroroon, Big Lima. Vic, mag-picture ka at mag-report ka rin, eh. At baka ito, magbukas din ng palad nitong si Vic sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sabi naman ni Ka Jerry Labasan, ang gagaling ng mga football players natin. Kahit hanggang pier lang ang kanilang mga nanay. hindi ho ito. Iba itong mga players ng Pilipinas. Birthday pala ngayon ni DICT Secretary Ivan Uy. Secretary, happy birthday. Laban tayo dyan. Si Interpol Unit Chief Don Castillo ng Immigration ay birthday din pala ngayon. Happy birthday. Binabati ka ni General Sam Sagun. At binabati rin naman natin ang mga taga-immigration sa Terminal 3, yung head ng immigration doon, si Elsie Lucero. Ayun, nabati ko yan kanina. Si Edwin Duque pala, birthday. Ngayon mismo. Sa kanya galing yung pansit. Kaya nagpapapansit. Ayun, Edwin Duque, happy birthday. Ay, binabati lang natin yung mga mahilig pumitik ng camera ninyo dyan. Malapit na ang deadline, ha? Hanggang kailan yung deadline nito? Hanggang July 31 na lang ang deadline para sa mga amateur and professional photographers na mahilig gumala. Dahil after 6 years, nagbabalik ito pong National Photography Contest ng PAGCOR na may tema ngayong taon na saan tayo next? Ayun. At ang lalaki ho ng premyo dito, 80,000 pesos para sa 12 grand winners ng conventional category at 35,000 pesos para naman sa 12 grand winners sa mobile category. Ayan. Pero wag nyo na raw isasama yung mukha nyo. Wag kayong magse-selfie. Yung view na lang. Ayun. At may mga nakahanda ring consolation prizes at special prizes para sa most like photo. Kaya pumunta lang po sa website at Facebook page ng PAGCOR for more details. Tandaan, meron na lang po kayong 4 days. Ayun, 4 days bago po yung pagsasubmit ng inyong entry. Doon naman sa SIM card registration, no day. Wala na. Kahapon ng deadline yan, eh. Kaya bumili na lang kayo ng bagong SIM at iparegister ninyo. At pinapaalala po ng Cherry Tigo na bukas ay launching nila, kumbachero. Bukas na ba yun? Bukas na. Oo nga. Itong Tigo 7 Pro Hybrid at itong Tigo 5X Pro Hybrid. Ito daw po ang new era of green mobility. Ayan. Napaalala po ni Kuyang Romel City. Napakagaganda naman kasi nitong mga... Bukas daw yan, alas 5:30 ng hapon dyan sa Ballroom 1 to 3 ng City of Dreams. Ayan. Tigo 7 Pro Hybrid and Tigo 5X Pro Hybrid. Pag pumunta kayo, kailangan naka-business attire kayo, ha? Ayun. Pang malakasan. Yan daw po ang new era of green mobility. Ito na yung follow-up natin to sa bata, sa estudyanteng naghirap dito sa Metro Manila, nagsikhay para makaipon ng pera at makabalik sa kanilang lugar para mag-aral. Nawala sa CR. Yung pera. Magkano? Balikan nga natin si RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Anthony, katabi ko ulit si Larry Sumanbot ng Dipolog City. Larry. Si Anthony, saka si Jerry. Wala pa ba lumalapit sa'yo, Larry? Ba na nagsosoli nung wallet mo na may 17,000? Wala pa nagsosoli. Wala pa nagsosoli nung wallet mo. Sir, wala pa pong nagsasauli. Wala pa nagsasoli. Eh di, magkano na lang yung pera mo sa bulsa ngayon dyan kung na wala doon sa wallet mo?
Magkano pera mo dyan? Nandun po lahat sa wallet niya. Naku, di walang-wala kang pera ngayon. Wala natira. Wala na po. Naku, na talaga naman. Ikaw lang bang mag-isa ang uuwi sa Zamboanga? May kasama po ako, yung pinsan ko po. Yung pinsan mo. Tapos pagbabalik mo sa pag-aaral ay senior high school ka na, Larry? Ano po, college. College na. Anong kurso mo? Anong kukunin mong kurso? Ito, madami ng kana. Itong dakadon ng kana. Ano? Dakadon ng kana po kasi yun lang madali. Ano yun? Anong kukunin mong kurso? Ano po, yung army. Army, gusto mo magsundalo? Magsusundalo ka. Magsundalo. Ayos, tama. Kailangan natin ng mga sundalo. Kaya lang... kukunin ka ni General Browner. Oo, kukunin ka ni General Browner. Magandang balita para sa iyo, Larry, sapagkat nakikinig ang isang tumutugon sa pangalang Mrs. Rosel Taberna. Si Mami Sel. Na nagbe-birthday. Magpapadala daw sa iyo ng 10,000 pesos. Natulala si Larry. Ayan, 10,000 pesos. 10,000 pesos galing kay Mrs. Rosel Taberna. Pangtulong sa iyo. Hindi mo kilala, pero pakilala mo, boy, kung sino yun. Alam mo kung sino yan. Hindi mo kilala, si Rosel Taberna. Dating girlfriend ni Anthony Taberna. Ayan, At yun naman na, Larry, hindi kayo magkakilala, hindi mo siya kilala, hindi kanya kilala, pero tutulungan ka. Kapag ano po, masita ko. Kasi di ko po yun nakita. Salamat ka pag nakita ko. Ang salamat po, pag ano po. Ito, nakikinig sa'yo si Rosel, si Mami Sel. Ano sabihin mo? Sir, maraming salamat po. May GCash ka ba? May GCash? Ay, wala po, sir. Wala. Di ba, si Boy Gonzales, may GCash yan. Thank you. Sige, makakarating sa'yo yung 10,000 pesos mula kay Mami Sel at ng Outbox Media. Ayun. Outbox Media Powerhouse Corporation. Thank you. Larry, mag-ingat ka. Ingatan mo yung pera mo. Huwag mo binaba kung saan. Salamat, sir, sa tulong po. Okay. Thank you. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Sana maging sundalo ka at isang matapat na sundalo. Thank you. Salamat, Larry. Boy! Si Larry, salamat sa Larry. Nawalan ng pera dito sa Gopotrim ng Northport Terminal. Balik kayo, Anthony at Jerry. Thank you! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ang inyong radyo at makakaina ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasyang 1,000 pesos sa DZRH Malakash promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! Sherwin, saan ka mamimigay ng pera? Sherwin! Yes, magandang umaga, Katunying at Jerry. Dito sa bahagi ng Barangay Tapalon sa Quezon City, makikita mo itong punong ito ng duhat na naputol. Naputol itong puno ng duhat dahil sa lakas ng buga ng hangin. Ito yung nangyari. May unang linggo ng July. Pero ito yung walang kaugnayan sa bagyo. Yan, pinapaalam ko lang sa inyo. Ito talagang matindi. Dahil nagbabaan ang kanilang mga bahay. Ito nga ang mga residente. Kung si nanay, akap ay kanyang radyo. Kahit po ba yung tingnan mo nga naman. Mag-evacuate ba yan? Mag-evacuate? Hindi daw kasi nakita yung mobile natin tatali doon sa Malakas. At ito si ate dito mo nanonood doon ng cellphone niya. Sa cellphone. Rarampa ka ba, te? Hindi. Parang rarampa yung datingan. Pero yung cellphone, parang si Lorna Tolentino lang sa nunal, Oo, si Lorna. Dahil malakasan sila nanonood at nakikinig sa DZRH. Ito, sumugod dito sa ating DZRH Malakas promo. At bakit nanonood sa DZRH, te? Para malaman ko yung lahat ng balita natin sa Pilipinas.
Pangalan niyo po? Riza Marmol. Si Ate Risa. Si Ate Risa. Pablo Salayaw. Si Ate Celia. Dati pa kayo nakikinig? Oo. Talagang... Drama. Ano na? Drama. Drama. Nananahisa, yan. Nakikinig sa drama at gano'n niya kamahal yung kanyang radyo. Yung Ayan, halukip-kip. Talaga Halukip-kip naman. sa kanyang ang kanyang radyo. Dahil dyan, meron kayo malakas ang 1,000 pesos. Yehey! Dahil 1,000. Thank you very much, DJI. At syempre, dahil umuulan, meron kayo panangga sa ulan. Ayun, may payong pa. Kaya naman palaging malakas ang tumutok at manood sa Deezer H dahil baka kayo na susunod na manalo ng 1,000 pesos sa Deezer H Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yehey! Thank you, Sherwin! O mga kababayan natin, andyan pa rin ang bagyong si Egay, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa extreme northern Luzon. Pero dito sa Metro Manila ay baka habagat, no? Hihigupin ng Egay ang habagat kaya't ito yung magpapaulan. Signal number 1 pa rin. Kaya yung wala na masyadong ibang importanteng lalakarin, sa bahay na lang. Talaga. Manatili sa bahay. Pero kung may lalakarin naman kayo, bilisan nyo paglalakad nyo, baka abot na kayo ng bagyo. Baka abot na ulan. Ang kagandahan naman kung batyero, bagamat ang sabi nga ng Pag-asa, magiging maulan lalo dito sa mga apektado ng bagyo. Kabilang ang Metro Manila, medyo papa-exit na po yan eh. Hanggang Friday, magla-landfall daw sa China. Congressman Angelo Palmones. Kuya, pupunta ka pa naman China. Susundan ka ng bagyo. Bukas mag-e-exit sa atin. Tapos papuntang China. Ingat-ingat mga kababayan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!